Hinihingi mo ba ang paggabay at pagbabasbas ng Diyos sa iyong mga pinaplano sa buhay? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig. Kamusta po kayo? Naway napupuspos ng galak at pananabik ang iyong puso sa pagdating ng Panginoon. Isang tulog na lang, Pasko na. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpangalan ng sanggol na anak ni Zacarias at Elizabeth sa ating mabuting balita. Nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng mga kapitbahay at mga kamag-anakan niya kung gaano nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw na dumating sila para tuliin ang sanggol, at pangangalanan sana nila itong Zacarias, gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina. Hindi. Tatawagin siyang Juan. Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan, hindi ba? Tama. Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng isang sulatan. At sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasakanya ngang talaga ang kamay ng Panginoon. Mapagpalang huling araw ng Adbyento, mga kapanalig. Ako si Sister Gidi Alarco ng Daughters of St. Paul, kasalukuyang naka-assign sa Archdiocese of Cáceres. Nakakaaliw ang huling parte ng mabuting balita ngayon. Hindi nakaligtas sa mga marites ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Naging usap-usapan daw sa buong bulbundukin ng Judea ang mga nangyari sa buhay nila. Mabilis kumalat ang balita. Pinag-isipan pa nga daw ito ng mga nakabalita. Takang-taka sila kung ano ang kahihinatnan ng batang si Juan, sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Matatandaan na nang mabalitaan ng kanilang mga kapitbahay at kamag-anak ang pagsilang ni Elizabeth, nagdagsaan ito sa kanilang tahanan. Marahil curious na makakita ng isang lolo at lolang naging magulang for the first time sa kanilang katandaan. Hindi lang yan, bumalik uli sila sa pagtutuli ng sanggol para mag-suggest ng pangalan ng bata. Mga kapanalig, minsan masyado tayong excited. Gustong-gusto nating pangunahan ang mga plano ng Panginoon. Hindi tayo makapaghintay kaya gumagawa tayo ng paraan upang maisakatuparan ang mga nais natin. Kapag sumablay, saka pa lang natin naalalang, hindi man lang pala natin na isaalang-alang ang kanyang kalooban. Isang napakabanal na gawi ng aming Blessed Founder, James Alberione, tagapagtatag ng Pauline Family, ang sumangguni sa Panginoon sa anumang desisyon na kailangan niyang gawin. Inaabot siya ng halos 4 na oras sa pananalangin upang mabatid ang kalooban ng Diyos. Kapanalig, magsumikap tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Manalangin, sumangguni sa Kanya. Huwag siyang pangunahin. Hindi kailangang magmadali, maghintay. Batid ng Diyos ang tamang oras para ibigay ang ating hinihiling kung ito'y makabubuti sa atin. God's timing is always perfect. Napakabuti ng Diyos. Ipinagkakaloob niya sa atin anumang makabubuti sa atin, kahit hindi natin ito hinihiling. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang
Salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.